Ipinagmalaki ng Justice Department ang mga nagawa nito sa nakalipas na 2 taon. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita live. Aljo, inisa-isa ng Department of Justice ang mga tagumpay ng departamento sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa naman sa ipinagmamalaki ng DOJ ay ang sa loob ng 2 taon ay ang mabilisang pagbaba ng bilang ng pagsisiksika ng mga persons deprived of liberty sa mga piitan. Sabi ng DOJ, mula sa dating 320%, bumaba na sa 240% ang congestion rate sa mga kulungan. Pero dahil mataas pa rin ang bilang na ito, patuloy naman ang mga programa nilang pagpapalaya ng mga PDL. Natapos na ang sentensya, paglipat ng mga PDL sa Regional Prison and Penal Farms. 11,000 PDLs should have already been released. At sa loob po ng 2 taon, 11,000 persons deprived of liberty na po ang napakawalan. Kaya bumaba na po ang ating congestion rate to 240. Bukod naman dito, dumoble rin ang mga nabigyan ng parol at lumobo rin ang bilang ng mga nag-grant ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At mayroon pa nga umanong isang 85 years old na nabigyan ng clemency ng Pangulo at ngayon ay nakalaya na. Napakalaki po ng pagbabago dito po sa 2 taon nating panunungkulan sa Department of Justice. Doon po sa mga granted ng parole in previous years, January to June 2022 ay 365 lang po. Ngunit ngayon po sa period ng July 2022 to May 2024, 3,474 po ang granted ng parole. Yung dati pong 203, naging 1,684 po ang nabigyan ng executive clemency. At itong grant ng recommended for executive clemency at ito pong granted na executive clemency, dati po 12 lang, naging 92. At kasama po dyan sa isang nabigyan ng executive clemency ay isang political prisoner na 85 years old na. Dahil naman tuloy-tuloy nga ang pagpapalaya sa mga PDL dahil nga sa decongestion program, may reformation program din naman ang DOJ para mabilis na makabagay sa komunidad ang mga napapalayang PDL, lalo na ang mga matagal na nakakulong sa piitan. Samantala, bukod naman sa pagpapaluwag ng mga kulungan, binabawasan na rin ng DOJ ang mga natatambak na kaso sa mga korte. Isa rito ay ang sa pamamagitan ng pinirmahang bagong Rules of Court ng DOJ kung saan hindi na pwedeng basta-bastang makakapagsampa ng kaso sa korte na wala namang sapat na ebidensya. Kailangan hawak po ng prosecutor at ng law enforcement agents ang sapat na ebidensya na tinatawag namin prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Napakataas po na ebidensya niyan para we will only file what we call trial-ready cases. Sa ngayon anya, nasa 93.5% na ang success rate o conviction rate ng mga kasong na isasampa sa korte. Isa pa naman sa nagawa rin ng DOJ sa loob ng 2 taon sa administrasyon ng Pangulo ay ang mapanatiling nasa Tier 1 ang Pilipinas sa pagsugpo sa human trafficking. Ibig sabihin nito, ang Pilipinas ang may template kung paano ang mga hakbang na gagawin para maingatan na hindi maging biktima ng trafficking ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino. Sabi ng DOJ, hindi naman ito ang unang beses kundi 9 na taon ng hawak ng Pilipinas ang Tier 1 status mula sa 180 na countries sa buong mundo. Samantala, Aljo, kung may pagsugpo naman sa human trafficking schemes, pinipigilan din naman ng DOJ ang pagdami ng mga illegal na foreign nationals na nanatili pa rin sa Pilipinas. Noong 2022, 1,300 ang napadeport na illegal alien. 2023 ay 2,700 at ngayong 2024 ay nasa 641 na karamihan naman umano ay Chinese ang nationality at may iba pang mula naman sa Asian countries. Tutulungan po ang lahat ng tao para ma-deport po lahat ng undesirable aliens na yan at may paraan na ho tayo na ginagawa for the protection of our citizens going abroad.
Itong mga inilatag na tagumpay ng DOJ sa loob ng 2 taon ay para nga dito sa inaasahang State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes. At umaasa ang DOJ na ilan ito sa mga mababanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Sana naman anya ay patuloy pa rin naman anya ang kanilang pagsasagawa ng mga programang ito dahil nga bukod sa SONA ay ito ay magpapatuloy hanggang matapos ang termino ng Pangulo. Aljo. Maraming salamat, Luisa Erispe.